Ano na bang date ngayon? So, June 2 na. No? Bagong buwan na naman. No? Praise the Lord dahil binigyan tayo ni Lord ng bagong month. No? So, hindi nyo papansin, 2 buwan na lang. July, August, bare months na naman. Grabe. Ganun lang po yun kabilis. No? At 5 months na rin po yung project natin. No? Lotte at 40. 5 months na. Update lang po ng konti. As of the moment, ngayon mismo, nasa bangko, yung pera na po ng lote natin is 694. Sigurado today, ito po ay lalampas ng 700 kasi kahapon may nagbigay ng 10K. So ngayon yung papasok. So for sure, tutong-tong today ng 700. No? 700 in 5 months. Ano sa tingin nyo? Malakas? Mahina? O sakto lang? 700 in 5 months. No? Sa araw rin na to mga kapatid, today, meron pong 5 magigreen sa wall natin. 5. Kasama na ako doon, siyempre. Katapusan na ng May. Pang-5. No? Today, meron din po tayong kapatid na wala pong absent magmula nung January 2024. Ma'am Peli, walang absent tong tao na to. No? At hindi lang yun. Itong tao na to, wala ring absent na magbigay ng 1K every Sunday. Walang sablay. At last Sunday, nakompleto niya po yung isang block, 20K. No? Grabe. No? Nabuo. Last Sunday, ang isang bloke. No? So, hindi lang yon, may mas matindi pa. Nag-commit na naman ng isa. Nag-commit ba? Pero parang yun yung narinig ko nung Sunday. Nag-commit na naman po ng isa. Grabe. So, ganda ng story po. Ganda po ng commitment at ng sacrifice. Alam niyo po yung mga green po dito sa mga walls natin. May iba-iba pong story yan. Yung mga green. Meron pong iba dyan na ibinigay yung savings nila para sa project. Yung iba, sinacrifice yung allowance nila. Merong iba, nagbibigay consistently, monthly, 5,000. So ngayong month, naka 25 na sila. Meron ding mga tao na isang bagsakan lang. Meron din namang iba na tingi-tingi. 500, 1,000, depende lang kung anong gusto. So, si Ate May, yan, tingi-tingi yan. Tingi-tingi. Iba-ibang binibigay. May 1,500, minsan 500. Pero today, feeling ko magigreen na to siya. Isa sa magigreen. No? Ate May, isa sa magigreen. No? Grabe. No. Meron pong kanya-kanyang story yung mga green natin. So, ang tanong, anong story ng green na bloke mo? No? So, gawin lang po natin yung part natin. Gagawin ni Lord yung part niya. So, ganun lang po yung kasimple. So, dumako po tayo sa mensahe natin ngayong umaga. Last year, meron po akong nabalitaan na isang Alliance Women na yung anak po ng babaeng women na to na Alliance, anak niyang lalaki ay pumunta po sa presinto para nagpa-medical muna, tapos pumunta sa presinto. Inireklamo po yung kuya niya na nambugbog. Grabe, no? Binugbog yung kapatid. No? Ginulpi. Ang daming pasa. No? Nagpa-medical. At isinumbong sa pulis yung kapatid. Alam niyo po kung ano pong dahilan? Napakaliit lang po napakababaw lang po ng rason.
dahil lang sa kanin. Inubusan ng kanin. Binugbog yung kapatid. No? Grabe. No? So mga kapatid, sobrang babaw ng dahilan, magkapatid, alliance, humantong sa blatter dahil lang sa kanin. No? So ganun po talaga minsan mga kapatid kung wala tayong patience. Ang maliliit na bagay, kung wala po tayong pasensya, minsan po ito ay lalaki, hahantong po minsan sa kapahamakan at minsan mapapasama tayo kung masyadong maikli ang ating patience. So sa loob po ng 3 Sundays, ito po yung pag-uusapan natin. Patience. So may bago tayong series, Patience, no? So ang title po ng series natin sa loob ng 3 Sundays is Growing in Patience. So yan po yung 3 Sundays sa pag-uusapan natin. First Sunday ngayon, when should we practice patience? Why? And last, how? So ngayong umaga, yung theme po natin is when? Kailan? Kailan natin dapat habaan ang ating pasensya? Sa ating mga kaibigan, kailan natin dapat panatiliin malamig yung ulo natin? At kailan dapat natin tayo na manatiling cool? So ang title po ng message ngayong umaga is Keep Calm and Be Patient. Magbibigay po ako ng 3 letter I. Madali lang pong i-remember. 3 letter I na araw-araw sa buhay natin ay hinahamon po yung patience natin. No? Araw-araw na nasasalubong natin na minsan susukatin kung hanggang saan ang patience natin. Una po, tandaan po natin, kailangan natin pahabain ang patience natin, kailangan nating maging cool and calm dahil araw-araw meron po tayong sinusalubong na tinatawag na irritations. Araw-araw, sa Tagalog pa, merong mga iritasyon na darating sa buhay mo. Itong mga iritasyon na ito mga kapatid, ito yung mga discomforts na na-experience natin. Minsan naman, ito yung mga tao na nagpapainit ng ulo mo. No? Minsan nga, yung tao wala pang ginagawa sa'yo, wala pang sinasabi mo, makita mo pa lang yung mukha niya. Nag-iinit ka na. No? So, may mga tao na nagpapainit ng ulo natin. Ito po yung tinatawag nating environmental provocation and social provocations. No? Mga iritasyon. Example, umattend ka ng graduation ceremony. Uso ngayon yung graduation. Ang daming tao. Ilan ba sa UNC nag-graduate, ma'am? Grabe. Ang tagal mag-umpisa. Tapos, ang haba pa ng program. 1,000. Tapos, yung apelyido na inaantay mo, apelyido, Yabot. Nasa dulo. Yabot. Tapos, gutom ka na. Ang init pa. Ingay pa yung katabi mo. Nag-brand out pa. No? So, ito po yung mga sitwasyon na makakapagbigay sa iyo ng iritasyon. No? Maiinis ka. Mag-iinit yung ulo mo. So, may mga iritasyon. So, mga kapatid, kung mayroong mga gantong klaseng tagpo, keep calm and be patient. Minsan naman, pinasaing mo yung anak mo. Nak, magsaing ka nga. Wait lang. Oh, yan talaga yung laging sinasagot. Wait lang. Nakailang utos ka na. Wait pa rin. Hindi susunod kung hindi ka magagalit. So, nung nagalit ka na, nagsaing na yung anak mo. Ayos. Pero nung kakain na kayo, pagtingin mo, hilaw yung kanin.
Yung pala, hindi na-click yung rice cooker, hindi napindot. No? Nakakaasar. No? Kakain na kayo, dilaw pala yung kanin. No? Nakakaasar. Sinong di maiirita? O kaya papasok ka sa trabaho mo. Nagmamadali ka. Dahil malilate ka na sa work. Tapos traffic. Yung driver, hinto pa ng hinto. No? Kuha pa ng pasahero. Nung malapit ka na sa destinasyon mo, nagpagasolina yung driver. Mga ganun eh. Sinong hindi maaasar? No? Irritation, mga kapatid. No? Araw-araw, iba-ibang iritasyon ang masasalubong natin. Mamalengke ka lang, may mag-iirita sa'yo, nasa trabaho ka, nasa school, nasa bahay, no? May mga bagay na uncontrollable. Hindi po natin makontrol. At kung tao naman ang pag-uusapan, may mga tao rin na tinatawag na unchangeable. Ganun na talaga sila. Yung ibang tao, walang common sense. Mahina o mababa ang comprehension. O yung iba, sadya lang talagang magaspang ang pag-uugali. No? Kailangan po natin maging pasensyoso. Kailangan po natin taasan ang ating pasensya. Sabi po dyan sa Proverbs 14:29, patience leads to abundant understanding. Mas makakaintindi ka kung papataasin mo yung pasensya mo. Impatience leads to stupid mistakes. Proverbs 14:29. Proverbs 15:18. A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel. So meron pong tatlong bagay na pwedeng mangyari sa isang tao kung wala pong patience. Stupid mistake, conflict, quarrel. Pagdadrive mo lang, no? Pag wala kang pasensya, makakita ka talaga ng away. No? So mga kapatid, yung paalala lang po sa atin para mag-grow tayo sa ating patience. Every time na may mag-iirita sa atin, may irritation tayo masasalubong, huwag kagad po natin painitin yung ulo natin. Pahabain natin yung pasensya natin. No? Huwag po tayo magpadala sa emosyon. Para hindi po tayo magkamali. Wala po tayong magawang mali, wala po tayong masabing mali. Be patient and leave everything to the Lord. No? Ala na kay Lord. Pangalawa, minsan sinusubok rin yung patience natin pagdating sa ating mga prayers. Yung panahon na meron tayong hinihintay kay Lord na nagpipray tayo. Lagi natin pinagpipray, lagi nating hinihingi. So sa panahon ng mga ito, kailangan rin natin pataasin ang patience natin. Kung meron tayong hinihintay kay Lord. Dahil meron tayong tinatawag na interruptions. Sino yung may hinihintay na sagot ni Lord sa prayers nyo? Ako, meron pa ba akong inaantay kay Lord? Marami. No? So, kung meron po tayong ipinagpipray kay Lord, always po nating tandaan, hindi po always automatic ang sagot ni Lord sa prayers natin. Meron po yang minsan mga interruptions. Parang EDSA rin yan. Minsan yung sagot ni Lord sa prayer natin, natatraffic. May mga interruption, may mga interception, meron mga intersections sa mga prayers natin. So dito na po papasok yung word na waiting sa ating mga prayers. The big question surrounding waiting is how long? No? Tanong nyo na ba yun si Lord? Lord, hanggang kailan? How long? Itong praise na to na how long, 60 times pala ito nabanggit sa Bible. No?
Yung word na how long. So, siguro ang iba sa atin, nagtanong na rin kay Lord, Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan ako mananatiling single? Kailan ako makakapag-asawa, Lord? O kailan ako magkakaroon ng boyfriend? Waiting. Kailan ako magkakaanak, Lord? Kailan ko mabibili yung pinapangarap kong sasakyan? Kailan ako makakabayad sa aking mga utang? O vice versa. Kailan, Lord, makakabayad yung mga taong may utang sa akin? Antay tayo ng antay, nang bayaran tayo. Parang hindi naman tayo mababayaran. So kung may mga interruption, mga kapatid, sa mga prayers natin, sa mga hinihintay natin, be patient. Keep calm and be patient. No? Huwag tayong magtampo sa Panginoon dahil pag tayong nagtampo sa Panginoon, tayo rin yung lugi. No? Huwag tayong ma-discourage, huwag tayong masiraan ng loob kung hindi pa dumarating yung hinihingi natin sa Panginoon, at lagi nating tandaan na si Lord ay may sariling timeline. May sariling timeline si Lord. Programa niya ang masusunod. Schedule niya ang mangingibabaw. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Do not worry about evil people who prosper or fret about their schemes. Psalm 41, I waited patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry. So dapat nating i-recognize na sa Diyos ang lahat ng bagay ay merong saktong oras, may tamang panahon. Ito yung tinatawag natin na God's perfect timing. Patient. Be patient. Merong timing si Lord. Gusto mo ngayon, pero meron siyang gusto nga time. At alam natin kung ang timing ni Lord ang mangyayari sa buhay natin, ito ay makakabuti para sa atin. May mga interruption minsan. So kung mangyari man yan, kailangan natin maging patient. Yung outreach natin sa Pamplona, nakita niyo na ba yung outreach natin? May balita na ba kayo? Aware ba kayo na mayroon tayong outreach sa Pamplona? Yung outreach po natin sa Pamplona, grabe, ang daming interruption. No? Sobrang dami. Hindi pa kami dumarating dito sa Naga, naghahanap na sila Ate May ng lupa kung saan pwedeng itayo yung simbahan na yan. Pagdating namin, wala pa ring lupa. Mag-iisang taon na kami. Nasa bahay pa rin, nag-worship. Ang init-init. No? So kaya ang plano, house church muna. Doon muna sa bahay ng isang member mag-worship every Sunday. Pero ang plano, kukuha ng worker. No? Para siya ang magmi-ministry doon sa outreach natin sa Pamplona. Meron na akong nakitang worker, single. No? Okay na. Okay na yung allowance, may allowance na, may nag-commit na. Yung worker na to, single, committed, pumayag na. Actually, meron na pong schedule siya. No? Magbabas lang yun. No? Pero hindi natuloy dahil hindi nakakuha ng clearance. No? Ako po yung mayayari pag pinapasok ko dito sa Bicol District tapos walang clearance galing sa dati niyang district. So, kailangan po ng clearance. So, hindi po natuloy. Ang sunod naman po na problema natin doon sa Pamplona ay doon sa lugar po na kung saan tayo nag-worship every Sunday, nagkaroon po ng problema doon. Kaya kailangan namin humanap ng ibang lugar. So lumipat po kami sa ibang lugar at medyo wala pong wala nga yung talagang wala talagang bubong. Nasa lang kami. Nasa anong tawag din, lab? Nasa field.
Kita niyo siguro yun sa picture. No? So, sobrang daming interruptions. But praise the Lord, mga kapatid, nung May 29, this year lang, nung Wednesday, nagsimula na po yung construction ng simbahan natin. No? Doon sa Pamplona. Gusto niyo makita? Pakitaan ko kayo ng picture. Yan na po. Oh. Meron ng mga poste-poste. No? Nag-umpisa na po last Wednesday. Oh. Ayan sila Inya, sila Ate May. Ako yung naka-red. Okay. Nasa highway po. Napakalapit sa highway. Yung nakita nyong puti dyan, highway yan. So, 3 days pa lang sila nag-work. So, yan po yung nagawa nila. So, nag-umpisa na po. So, sa time ni Lord, basta timing ni Lord, basta God's perfect timing, napakabuti niyan at napakaganda. So, marami pa pong kulang dyan. Sobrang dami pa. Oh. Simento, buhangin, graba, yero. Yung labor natin is 1-1 per day. 2 tao sila. Yung isa 600, yung isa 500. No? So, ang challenge, patuloy po natin ipag-pray ang gawain natin sa Pamplona. At ang challenge ko po sa inyo, mga kapatid, kung meron po kayong inaantay na hindi pa dumarating, na interrupt pa, hindi pa dumarating sa buhay mo, na traffic lang. Ang challenge po ay patuloy lang po tayong manalangin. Patuloy lang sa pagtitiwala sa Diyos. Patuloy lang maghintay. Keep calm and be patient. Wait for God's perfect timing, because in God's time, He makes all things beautiful. So, kailangan po natin ng patience sa ating mga prayer. Last ay na po. Kailangan po natin pataasin ang ating patience. Lalong-lalo na po sa panahon na meron po tayong na-experience na mga sufferings. Inflictions. Kailangan natin i-extend ang patience natin kung tayo ay nakakaranas ng kahirapan, suffering, pains, trials, testing sa buhay. May mga time na darating ang sakit, ipe-persecute tayo, rejection, betrayal, defeats. Satan as our enemy will inflict these things, will inflict these sufferings into our lives. He will force us Christians to experience something very unpleasant and troublesome. I-inflict yan ni Satan sa buhay mo. Sabi ni James, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kinds come your way, consider it an opportunity for great joy." Tingnan niyo po yung word dyan na troubles of any kind. Sa ibang translation, ang sabi po is various trials, iba't ibang klaseng trials, iba't ibang klaseng suffering. No. Alam ni James na araw-araw may iba't ibang klaseng sufferings, trials, troubles na dumarating sa buhay natin. Iba-iba po yan. Merong trials na galing kay Lord. At rason din ng pagsunod natin sa Panginoon, may mga suffering na galing dyan. Minsan, meron din pong mga troubles na mismo galing rin sa atin. Tayo po ang gumawa. Resulta ng kasalanan at resulta ng kamalian. Kaya nagsasuffer tayo. At pangatlo, meron din pong sufferings na galing kay Satan. Iba't ibang klaseng trials. Subalit, sa lahat ng mga ito, mga kapatid, ang sabi ni James, kailangan natin manatiling patient. Consider it pure joy. Pataasin natin ang ating pasensya kung merong gantong klaseng mga troubles na darating sa buhay natin. Balikan po natin ang word na infliction. Tandaan natin na two-way ang pag-attack ni Satan sa atin mga Christian. Dalawa.
Aatakihin tayo ni Satan through pleasures. Ito yung tinatawag na temptation. No? Pleasures. And pangalawa, aatakihin din tayo ni Satan sa pamamagitan ng sufferings. Ito na yung sinasabi kong mag-i-inflict ng mga suffering sa buhay natin. Perfect example, mga kapatid, siguro ay si Job. Lahat na yata ng klaseng suffering sa buhay, in-inflict ni Job, in-inflict ni Satan sa buhay ni Job. Naghirap si Job financially, na wala po lahat ng mga ari-arian. Kinuha ni Satan. Lahat as in. Namatay lahat ng anak ni Job. Pinatay ni Satan. Tapos, imbis na damayan siya ng mga kaibigan niya na close sa kanya, sinabihan pa siya ng mga kaibigan niya na deserve mo yan lahat ng nararanasan mo. Grabe. At hindi pa doon natapos. Binigyan pa ng sakit, pisikal, si Job. Pigsa mula ulo hanggang paa. Walang pinatawad. Puno ng pigsa ang katawan ni Job. No? At nung panahon na wala na po siyang ibang matatakbuhan, ang asawa niya na lang, ang tangi niyang kadamay, diniscourage pa siya ng asawa niya. Mamatay ka at i-curse mo si Lord. Grabe. Subalit, mga kapatid, na natiling patient si Job. Hindi nagtagumpay si Satan sa mga suffering na in-inflict niya kay Job. Mga kapatid, tandaan natin na si Satan ay nag-i-inflict sa atin ng suffering sa buhay natin. Dahil gusto ni Satan na maniwala tayo na pinapahirapan tayo ni Lord. Bibigyan kanya ng suffering para isipin mo na si Lord ay walang awa sa buhay mo. Isipin mo na si Lord ay walang pakialam sa iyo. Isipin mo na si Lord ay hindi ka tinutulungan. Kaya ka bibigyan ng sobrang daming sufferings. So, ang resulta niyan, ang gusto niya talagang mangyari sa buhay mo is masira yung faith mo kay Lord at masira ang yung relasyon kay Lord through sufferings. So, nakakalungkot lang minsan, may mga Christian na natatalo ng sufferings. Nadi-discourage sila, nauubusan ng pasensya. Imbes na mag-develop ang faith, sila ay napapalayo sa Panginoon dahil sa sufferings. Minsan dahil sa sufferings, nawawala na po yung joy sa pagsaserve kay Lord. Nawawala na po yung joy sa pag-worship kay Lord. Minsan nawawala na po yung hope sa pananalangin. Minsan wala na rin pong strength sa pag-serve kay Lord dahil na-discourage tayo sa sufferings na naranasan natin. So, ang challenge po sa atin ngayong umaga, anumang sufferings ang dinaranas natin ngayong oras na to, huwag po tayong maubusan ng pasensya. Huwag po sana tayong madiskaril. Huwag po tayong sumuko. Be confident that God will carry us through. Patient. Keep calm and be patient. According pa sa isang pastor, narinig ko, nag-preach. Sabi niya, patience is willingness to live victorious in the midst of trials. So, in conclusion, mga kapatid, sa oras na merong mga irritation na darating sa buhay natin, may mga interruptions, merong mga inflictions si Satan, habain natin ang patience natin. Keep calm and be patient. Good morning po.